Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Ngayon pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking development sa maritime security ng Pilipinas sa kasalukuyan, ang pagdating ngayong taon ng unang batch ng patrol boats na ini-order ng Philippine Coast Guard mula sa France. Ito ay bahagi ng malaking kontrata para sa 40 fast patrol boats na magpapalakas ng husto sa kakayahan ng Coast Guard natin para sa maritime patrol, law enforcement, search and rescue, at maritime domain awareness sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ang French shipbuilder na OCEA ang na-contract para sa supply ng 40 units ng 35-meter high-speed multi-role patrol boats para sa Philippine Coast Guard. Ayon sa pinakahuling impormasyon, mag-uumpisa na ang delivery ng unang batch ng mga patrol boats ngayong taon. Ito ay ayon sa pahayag mismo ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, na sinasabi na kung sakaling magtuloy-tuloy ang plano at walang matinding aberya, magsisimula na ang delivery sa huling bahagi ng taon. Ang kabuuang kontrata ay pinirmahan noong May 2025 sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng French firm, sa ilalim ng gobyerno-to-gobyerno financing agreement, na nagkakahalaga ng humigit kumulang $438 million o humigit kumulang 25.8 billion peso. Ang mga barkong ito ay tinatawag na fast patrol boats na may haba na 35 metro at mabilis na speed na kaya nilang ma-deploy sa malawak na bahagi ng ating kapuluan. Base sa impormasyon ng FPB 110 PCG class na meron sa technical page, ang mga units na ito ay FPB 110 Maki class patrol boats na kayang umabot sa mga speed na hanggang 30 knots at may operational range na sapat para sa pang-arawak na patrol sa ating Exclusive Economic Zone, EEZ, at coastal waters. Ang mga barkong ito ay modern, versatile, at pwedeng gamitin hindi lang sa maritime patrol at law enforcement, kundi pati na rin sa search and rescue operations, humanitarian response, at anti-smuggling enforcement. Malaki ang magiging epekto ng mga bagong patrol boats na ito sa Philippine Coast Guard. Sa dami ng mga isla at lawak ng tubig ng Pilipinas, isa sa mga patuloy na hamon ng PCG ay ang kakulangan ng assets para matugunan lahat ng incident sa karagatan, mula sa mga illegal fishing at smuggling, hanggang sa mga territorial disputes sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng maritime domain. Sa kasalukuyan, ang PCG ay may mga existing patrol boats tulad ng Boracay class, mga mas maliit na craft na gawa rin sa France, at mas malalaking offshore patrol vessels. Pero ang pagdating ng 40 fast patrol boats na ito ay magpapahintulot sa PCG na magkaroon ng mas balanced at modernized fleet na kayang magpatrol ng malawak at mas mabilis. Gaya ng sinabi noon ni Admiral Gavan, ito ang pinakamalaking single purchase para sa modernization ng PCG at tinawag niya itong isang game changer dahil mapapalawak nito ng malaki ang operational reach ng Coast Guard sa mga kabitbit na lugar sa bansa. Ang kontrata ay nakaschedule na hatiin sa dalawang bahagi. 20 units ang ipapatayo sa France, doon mismo sa shipyards ng OCEA. 20 units naman ang ipapatayo sa Pilipinas, bilang bahagi ng paglago ng lokal na industriya ng shipbuilding at para suportahan ang pagka-self-reliant ng bansa. Bukod pa rito, parte rin ng kontrata ay ang Integrated Logistics Support Plan na tatagal ng 9 na taon, na nangangahulugan na may kasama ring maintenance at sustainment support para matiyak na ang mga barko ay mapapanatiling operational sa loob ng mahabang panahon. Hindi lang patrol boats ang binibigyan ng pansin ng gobyerno para sa PCG. Ayon sa pinakahuling pahayag, inaasahan din na makakatanggap ang PCG ng 3 Beechcraft King Air aircraft mula sa Estados Unidos para sa mas malawak na maritime domain awareness at search and rescue missions. Kasabay nito, sinasabi rin na may iba pang mga capabilities na dinevelop ang PCG tulad ng unmanned systems para sa aviation at surface fleet, na maaaring gamitin para sa surveillance at remote monitoring ng ating mga territorial waters. Ang modernisasyon ng Philippine Coast Guard ay hindi lang tungkol sa pag-upgrade ng mga barko at kagamitan. Ito rin ay may malaking kinalaman sa pagpapatatag ng maritime security at pagpapalakas ng ating sovereign presence sa mga pinagagawang teritoryo, lalo na sa mga lugar tulad ng West Philippine Sea. Alam natin na madalas may mga confrontations o challenges mula sa Chinese Coast Guard at Navy sa mga disputed waters, kung saan ang PCG ang madalas na kinakausap at nakikisalamuha sa patlang. Sa ganitong konteksto, mas maraming fast patrol boats, lalo na yung moderno at mabilis,
ay makakatulong para sa mas malawak at mas matatag na patrol presence, pag-protect sa mga mangingisda at commercial vessels, at enforcement ng batas sa ating maritime zones. Bukod pa rito, mahalagang tandaan na ang pagdating ng mga bagong patrol boats na ito ay may direktang epekto hindi lamang sa seguridad kundi pati sa ekonomiya ng bansa. Kapag mas epektibo ang presensya ng Coast Guard sa ating karagatan, mas napoprotektahan ang ating fisheries resources na isa sa pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng libu-libong Pilipino. Ang mas mabilis na response capability ay nangangahulugan din ng mas agarang pagtugon sa maritime accidents, oil spills, at iba pang environmental threats na maaaring makaapekto sa turismo at coastal communities. Dagdag pa dito, ang pagkakaroon ng 40 bagong fast patrol boats ay magbibigay ng mas maayos na rotation cycle ng mga assets ng PCG. Ibig sabihin, hindi agad mapapagod o ma-overuse ang iilang barko lamang, kundi magkakaroon ng mas sustainable deployment pattern. Sa long term, mas magiging cost-efficient ito dahil mas maiiwasan ang premature wear and tear ng mga lumang assets. Sa kabuuan, hindi lang ito simpleng pagdagdag ng bilang ng barko, ito ay strategic investment para sa mas matatag, mas modern, at mas handang Philippine Coast Guard sa mga susunod na dekada. Hindi lang France ang tumutulong sa PCG. May iba pang mga partner tulad ng Japan, na magde-deliver ng 577-meter multi-role response vessel sa pagitan ng 2027 at 2028 na magpapalakas pa sa fleet ng PCG sa mas malaki at ocean-going na capabilities. At gaya rin ng mga bagong suporta mula sa United States, mayroong multi-dimensional partnership na naglalayong hindi lang sa maritime security kundi pati sa search and rescue at domain awareness mission sa buong Indo-Pacific region. Isa pang malaking aspeto ng kontrata ay ang pag-push para sa lokal na shipbuilding industry. Sa pamamagitan ng paggawa ng kalahati ng mga patrol boats dito sa bansa, hindi lang nagkakaroon ng bagong capabilities ang PCG, kundi nagkakaroon din ng trabaho, technical transfer, at pagpapalago ng maritime industry sa Pilipinas. Ito ay parte rin ng mas malaking layunin ng gobyerno na mag-build ng sariling kakayahan para sa paggawa at maintenance ng mga barko, na isang malaking hakbang para sa pagiging self-reliant pagdating sa defense at maritime infrastructure. Sa kabuuan, ang pagdating ng unang batch ng 40 patrol boats para sa Philippine Coast Guard mula sa France ngayong taon ay hindi lang isang simpleng assets acquisition. Ito ay isang malaking hakbang tungo sa mas malawak na maritime presence, mas modernong law enforcement at rescue operations, at pagpapalakas ng kapayapaan at seguridad sa ating mga karagatan. Kapag na-deliver at naging operational na ang mga patrol boats na ito, mas marami tayong barko na pwedeng magpatrol, mag-respond sa mga insidente, at mas mabilis na makakatugon sa mga pangangailangan ng ating bansa, mula sa pagpapatupad ng batas sa dagat hanggang sa pagprotekta sa mga karapatan ng mga Pilipino sa kanilang sariling maritime domains. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan ninyo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga updates sa maritime security, defense, at national modernization. Hanggang sa susunod na video.